Hello mga idol! Shoutout muna tayo bago natin umpisahan ang kwento ni Yuseong. Shoutout sa iyo General Cabs. Shoutout sa iyo Lods Jason Del Lava. Shoutout po sa iyo John Erwin Salamanca. Kaano-ano mo si Mika Salamanca. Shoutout guys Richard Pasolohan. Shoutout sa iyo Lods Holy Seeds. Huwag kalimutan ay lock ang pinto habang tumatambay sa black and yellow site. At shoutout sa iyo Lods Harold, pati na rin sa kumpare mo na si Maton ng Pampanga. Salamat sa patuloy na suporta mga Lods. Sa pagpapatuloy, naalala ni Yuseong yung unang araw niya noon sa Sangho Valley kung saan ay nahirapan siyang hanapin ang daan papuntang kantin sa kadahilanan na first time niya noon sa Alliance at palagi lang din siyang mag-isa kaya natagalan siya bago makapunta sa kantin. Naalala niya din yung katulad ng ginagawa ngayon ni Giho kung saan ay nakita niya ang mga tirang pagkain na nasa lamesa na nakahanda na. Masaya siya noon sapagkat ang akala niya na ang pagkain na ito ay para sa mga Daisy Polo na darating ng late, subalit habang kumakain na siya ay may isang tao na tinanong siya kung ano ang ginagawa ni Yuseong, at ang mga taong ito ay ang mga senior disciple ng institute. Nagagalit ang mga ito sa ating bida sapagkat pinakialaman niya ang pagkain na para sa kanila. Humingi naman ng pasensya si Yuseong dahil hindi niya daw alam, habang napapalibutan ay tinatanong siya kung kabilang ba siya sa mga bagong Daisy Polo sapagkat ngayon lang daw si Yuseong nakita ng mga ito. Kinakabahan na sinabi ni Yuseong na kakapasok niya lang sa Sangho Valley, subalit makikita natin ang mga hitsura ng mga senior disciple na may binabalak na masama sa ating bida, at ang sinabi nito na galing siya sa Sangho Valley ang naging mitya at nagbigay ng rason sa mga ito para bogbogan siya. Magkabilaan na pag-atake ang mga natanggap niya ng araw na iyon, wala siyang magawa kundi ang subukan na harangin ang lahat ng pag-atake na dumarating sa iba't ibang direksyon, at ang araw na iyon ang isa sa hinding-hindi makakalimutan ng ating bida sa nakaraan niyang buhay. Sa kasalukuyan ay sinabihan ni Yuseong si Giho na huwag kainin ang pagkain, subalit ang tugon lang ni Giho ay naumpisahan na niya kainin ito. Sa isip-isip ni Yuseong ay hindi niya masisisi ito sapagkat normal lang sa isang tao ang kumain agad pag nasa harap na nila ang pagkain, at sa personalidad na din ito, nagtaka si Soso sa kinikilos ni Yuseong. Ayon sa kanya na kung may problema ba daw, sinabi ni Yuseong na ang pagkain na nasa lamesa ay hindi para sa mga late na Daisy Polo na kakain. Biglang pumasok na ang grupo ng senior disciple, naglakad na sila papunta kala Yuseong. Nagulat ang mga ito sa nakita nila, biglang pinalibutan nila si Giho at sinabi ng isa na kung sino ba si Giho para kainin ang pagkain nila. Ayon naman sa isa na ang pagkain na ito ay palaging hinahanda para sa kanilang mga senior disciple. Sinabi ni Yuseong kala Soso na ang pagkain na iyon ay para sa mga senior disciple nila, na kinabahala naman ni Soso at ni Bongde Ola. Ayon pa kay Yuseong na wala na sila magagawa kasi nangyari na. Sa isip-isip pa nito na hindi lang mga simpleng senior disciple ang mga ito sapagkat ito ang grupo na halo-halo na may second year hanggang fourth year, at ang average level nila ay nasa 20, higit pa doon ay pati si Hansang Dong ay kasama din nila. Sa nakaraan niyang buhay ay si Hansang Dong ang magiging pinuno ng The Azure Mountain Clan, subalit isa rin ito sa mga unang susuko sa pagsalakay ni Chonma. Hindi niya man naaalala lahat ng mga pangalan ng mga ito, subalit ang sitwasyon ngayon ay nagbibigay sa kanya ng alaala ng mga panahon na siya ang nasa katayuan ngayon ni Giho. Tinanong ni Soso si Yuseong kung ano ang gagawin nila sapagkat hindi maganda ang nakikita niyang sitwasyon na meron si Giho. Napapatingin na lang si Giho sa mga ito habang nilulunok na ang pagkain na nasa ubo niya. Ayon kay Hansang na kung bagong Daisy Polo ba daw si Giho, naisipan ni Giho na tumayo, at sinabi nito na isa nga siyang bagong Daisy Polo. Nagulat naman ang mga senior disciple sa laki at tangkad ni Giho. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong nang makita na sobrang laki pala ni Giho kaysa kay Hansang, samantalang sa dati niyang buhay ay masyado siyang nalalakihan dito kay Hansang. Makikita natin na medyo kinabahan ang mga senior disciple sa tangkad ni Giho. Ayon kay Hansang na kung sakali daw na konti lang ang nakain ni Giho ay hahayaan na lang sana nila ito, subalit marami itong nakain. Humingi ng pasensya si Giho at sinasabihan na niya ang mga ito na maaari na silang umupo para kumain.
isang subo lang naman ang nagawa niya. Mayayabang naman na sinabi ng mga senior disciple na kung nagpapatawa ba daw si Giho na isang subo lang ang nagawa nito, kung sa tingin ba daw ni Giho ay makakaalis lang siya ng basta-basta. Ayon pa sa isa na sa tingin niya naliliit si Giho kung sakali nahihingi ito ng tawad ng nakaluhod. Ayon pa sa isa na lalo pa liliit si Giho kung kakain ito ng nasa lapag na parang aso. Humingi ulit ng pasensya si Giho, ayon sa kanya na sana ay palampasin na ng mga ito ang kapabayaan na nagawa niya, subalit tumatawa lang ang mga senior disciple na nasa likod nito, sa isip-isip ni Yuseong na hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Giho, sa tingin niya dito na isang immature na bata. Subalit ngayon ay napagtanto na niya na talagang pinanganak at pinalaki ito sa kagalang-galang na pamilyang mandirigma. Alam niya kung paano kontrolin ang sarili nito at aminin ang pagkakamali, kahit pa na pinagtatawanan pa siya. Patuloy ang paghingi ng tawad ni Giho, samantalang patuloy lang din siyang pinagtatawanan ng mga ito. Ayon kay Hansang na kung narinig ba daw ni Giho ang mungkahi ng kasama nito na papatawarin lang nila si Giho kapag lumuhad ito, makikita natin na nag-iba na ang aura ni Giho. Sinabihan niya ito kung ano naman ang balak nitong gawin sa kanya kung tatanggi siyang lumuhad. Mayabang naman na sinabi ni Hansang na wala na daw sila magagawa sapagkat binibigyan na sana nila ito ng pagkakataon para makaligtas sa kanila. Biglang maglulungsad na ito ng atake at sinasabi nito na tuturuan niya ng leksyon si Giho, subalit walang kahirap-hirap na hinarang lang ito ni Giho gamit ang kanyang mga kamay. Makikita natin na nabali ang mga buto nito sa ginawang pagsagang ni Giho sa atake niya, na kinagulat ng mayabang na si Hansang, at napapasigaw ito ng malakas dahil sa sakit ng nabali niyang kamay. Sinabi ni Giho na tuturuan pala siya ng leksyon nito subalit madali lang naman niya naharangan ito. Tinanong niya pa ito kung gusto ulit nito umatake pa. Sa isip-isip ni Yuseong na alam niya na mangyayari ito, sa tingin niya pa na mukhang si Giho pa ang magbibigay dito ng mga leksyon pag nagkataon. Nagagalit naman ang isa pang senior disciple habang sinasabi na wala daw karapatan si Giho na saktan ng mga nakakataas sa kanya. Sabay naglungsad na ito ng suntok subalit madali lang naman ito na iwasan ni Giho at agara naman na pinatid ito ni Giho gamit ang kanyang paa, na kinagulat naman ni Kupal ang ginawa ni Giho, kaya direktang sumalpok ang mukha nito sa sahig. Habang binubuhat ito ni Giho ng nakapatiwarik ay tinatanong niya ito kung paano naging mas nakakataas ang mga ito sa kanya at sana daw ay ipaliwanag nito. Sa isip-isip ni Yuseong na mukhang huli na para sa kanila na magkaroon ng tahimik ng pagkain ngayong umaga, si Soso naman ay napapahawak na lang ng ulo niya habang nakikita niya ang pinaggagawa ni Giho. Inutusan na ni Hansang ang lahat ng kasamahan niya na atakihin si Giho ng sabay-sabay kaya makikita natin ang agara na pagsugod ng mga ito kay Giho. Tinanong ni Soso si Yuseong kung ano ang gagawin nila ngayon. Ang kalaban nila ay nasa lagpas 20 kung susumiin, subalit agara naman ang sumugod si Yuseong habang sinasabi na isa lang ang magagawa nila at ito ay ang tulungan si Giho. Pahabol pa nito habang nakangiti na kung gustong makipaglaro sa kanila ng mga senior disciple ay kailangan na lang nilang enjoyin ito. Nagulat naman ang isang Daisy Polo nang makitang papasugod ang ating bida. Direktang tinamaan ito sa mukha ng suntok ni Yuseong at hindi na nagawa pang makaiwas nito sa sobrang bilis ni Yuseong. Biglang may lumabas na mission at ang mission na ito ay kailangan nilang talunin ang mga senior disciples. Habang hawak ang nabali na kamay ay tinatanong ni Hansang kung sino ba daw ang ating bida, bakit ito nakikialam. Nagtaka si Yuseong sa biglaang pagtanong sa kanya kung sino siya, kaya tinuro na lang nito si Giho habang sinasabi na siya ang boss ng taong pinagtutulungan nila. Kinagulat naman ni Giho ang narinig niyang sinabi ni Yuseong. Ayon pa sa kanya na hindi siya papayag na maging alagad lang ni Yuseong. Sinabi pa nito na sidekick niya si Yuseong. Sinabi ni Hansang na kung ganoon ay magkakampi pala sila ni Yuseong. Subalit makikita natin na naglulungsad na ng atake si Soso at ginamit niya ang Chonbom martial art technique, Phoenix Kick, na bahagyang napansin naman ito ni Hansang. Gayunpaman ay direkta na itong tumama sa ulo nito at sa lakas ng atake ni Soso ay makikita natin na nagkawasak-wasak
ang ngipin nito, at may mga dugo na tumatalsik sa bunbunan nito. Nabahala naman si Yoseong sa nakita niya sapagkat direktang tinamaan si Hansang ng atake ni Soso na Phoenix Kick. Nakangiti naman na sinasabi ni Soso na mukhang gusto na naman ni Yoseong na kumilos mag-isa para magmukhang cool, subalit di siya papayag dahil gusto niya din mag-enjoy. Nababahala naman ang isang senior disciple habang tinatanong kung sino naman si Soso. Ayon naman kay Giho na si Soso ay isa din sa mga sidekick niya. Pahabol pa nito na malalakas ang sidekick na meron siya. Subalit sabay na nagagalit si Yoseong at Soso sa mga pinagsasabi ni Giho. Ayon sa dalawa na kung sino ba si Giho para sabihin na sidekick lang sila, sinabi naman ni Giho na kung sino ang mas maraming mapabagsak ay siya ang magiging boss nila. Napangiti na lang si Yoseong at pati na rin si Soso sa mungkahi na sinabi ni Giho at sabay silang pumayag dito. Kaya nagpatuloy na ang tatlo para pabagsakin ang mga senior disciples at makikita natin na nag-enjoy ang tatlo habang isa-isang pinapatumba ang mga kalaban. Masaya si Giho habang sinasabi na nakaapat na siyang napabagsak. Ayon naman kay Yoseong na madaya si Giho sapagkat ang inatake nito ay dapat sa kanya. Samantalang si Bongdeola ay patuloy lang nanonood sa kaguluhan nangyayari sa harap nito. Biglang may tatlong Daisy Polo ang papalapit sa kanya at may hangarin na atakihin si Bongdeola sapagkat alam ng mga ito na kasama rin siya. Natatakot si Bongdeola sapagkat aatakihin na siya ng tatlong senior disciple, kaya wala na itong nagawa kundi ang umupo at tanggapin ang mga atake na binibigay sa kanya. Nagmamakaawa ito habang tinatanong ang mga senior disciple kung ano ang nagawa niyang mali para atakihin siya. Sa ika-14 na araw ng evaluation sa kakayahan, sa lugar ng tanggapan ng Vice Chancellor, nagtanong si Gandewo sa patungkol sa 4 na pasaway na tinutukoy ni Cho Hui. Ayon sa kanya na hindi niya pa naririnig ang patungkol sa 4 na pasaway noon, sinabi naman ni Cho Hui na ang tinutukoy niya ay ang 4 na pasaway ng Soan. Para mas lalo maintindihan ni Gandewo ay sinabi nito na ang tinutukoy niya ay ang 4 na mahilig gumawa ng gulo na nanggaling sa Soan kasama na doon si Yoseong Dan, subalit napatanong si Gandewo kung 4 ba sila, na sinang-ayon na naman ni Cho Hui. Sinabi ni Gandewo na mukhang nag-imbestiga talaga ng maayos si Cho Hui base sa hitsura na meron ito ngayon, kaya gusto na niya marinig ang lahat ng investigasyon na nagawa nito. Inumpisahan na ni Cho Hui na ay lahat ng ginawa niyang imbestigasyon kay Gandewo. Ayon sa kanya na ang 4 na pasaway ay nabuo sa kantin kinaumagahan pagkatapos ng Chamber Leader Contest. Nagkaroon ng 4 ng matinding labanan kalaban ang nasa lagpas na 20 katao na nagmula sa senior disciples noong araw na iyon, 4 laban sa 22 kung susumayin, at ang 4 na pasaway ay sina Yoseong Dan, Gihu Jiang, Soso Chon at si Bongdeola. Gayunpaman kahit 4 lang sila ay nagawa nilang talunin ang lahat ng senior disciples ng walang mga armas at umalis lang sila sa lugar ng parang wala lang nangyari. Pinatigil ni Gandewo muna magkwento si Cho Hui. Ayon pa dito na kung ang labanan ay masyadong mabangis, hindi ba dapat ay may mga opisyales ng institute ang nagpatigil sa mga iyon? Paano nagawa ng 4 na pasaway na basta-basta na lang nakaalis pagkatapos ng laban? Ayon naman kay Cho Hui na ang karamihan sa mga opisyales ay busy sa pag-aalaga sa mga iba pang Daisy Polo dahil sa naganap na Leader Chamber Contest ng nagdaang gabi, at nang dumating na ang mga opisyales para tanungin ang mga senior disciples na nabugbog, ay ang mga ito ay tumanggi na pag-usapan ang mga nangyaring gulo na kinabibilangan nila. Nagtaka si Gandewo kung bakit gagawin ng mga senior disciples iyon. Ayon naman kay Cho Hui na siguro ay kaya ginawa ng mga senior disciple ang desisyon na huwag pag-usapan ang gulo na kinasangkutan nila ay sa kadahilanan na nagawa silang bogbogan ng 4 na mga bagong Daisy Polo at nahihiya silang malaman ito ng marami sa institute sapagkat 4 lamang ang nakalaban nila. Napapahawak na lang ng ulo si Gandewo habang sinasabi na masyado talagang mga bobo ang mga senior disciples at sinabihan na niya si Cho Hui na ipagpatuloy na ang kwento.
Ayon kay Choe na pagkatapos mangyari ang insidente na iyon ay mabilis na sumikat ang apat na pasaway sa Waryong Valley, at dahil sa pangyayari na iyon kaya sila binigyan ng titulo na apat na pasaway ng Waryong Valley. Ang una ay si Bongde Ala, ang iba sa mga senior disciple ay patuloy na binubugbog ito sa kadahilanan na madaling targetin ito sa laban, subalit sa di malaman na kadahilanan ay ang mga senior disciple na bumugbog dito ay nagkaroon ng sakit ng hindi maipaliwanag, at ang mga katawan ng mga ito ay nagkaroon ng kakaibang pantal sa buong katawan nila pati na din sa muka ng mga ito. At hindi lang iyon sapagkat nagkaroon din ng hindi maipaliwanag na dehydration at pagduduwal ang mga ito, kaya si Bongde Ala ay mas kilala na ngayon na ang batang may sumpa, at ang mas nakakatakot pa rito, si Bongde Ala ay hindi tumigil sa pagngiti kahit papatuloy itong binubugbog at tinatamaan sa buong katawan. Hindi na lang makapaniwala si Gandewo sa narinig nito, ayon sa kanya na masyadong nakakatawang chismis ang patungkol sa sinumpang bata, subalit seryosong sinabi ni Gandewo na ang batang si Bongde Ala na nanggaling sa Namman ay nakapasok sa institute sa edad na 14, nakakapanghinala din na wala man lang itong kahit anong records, kaya kailangan pa nila malaman ang patungkol kay Bongde Ala. Magalang naman na sinang-ayonan ito ni Choe, at sinabi na niya ang pangalawa sa apat na pasaway na si Giho Jang. Sinabi ni Choe na ang tangkad ni Giho ay nasa 6-footer at kilala ito sa Soan bilang Unstoppable War Demon, at ang mga senior disciples ay natakot nang istorbohin ito pagkatapos ng insidente na nangyari sa kantin. Ang taong ito ay walang ginawa kundi ang matulog, kaya may mga ibang senior disciples noon na sinubukan na maghiganti sa kanya habang ito ay natutulog. Gayunpaman ay ang lahat ng senior disciples na nagbabalak na atakihin si Giho habang tulog ay walang kahirap-hirap na natalo, at pagkatapos ng pangyayari na iyon ay nagkaroon na ng usap-usapan sa buong Waryong Valley, na si Giho ang pinakamalakas na mandirigma ng Higher Institute kapag ito ay tulog, at wala nang sino man ang nagbalak na istorbohin ito habang natutulog. Ayon kay Gandewo na ang pamilya ni Giho ay maraming opisyal na militar base sa student record nito, bihira sila pumasok sa mundo ng MERM, ngunit kailangan pa rin nila na bantayan ang mga kilos nito. Sinabi na ni Choe ang pangatlo sa apat na pasaway at ito ay si So Chon. Ayon kay Choe na kahit miyembro si So ng apat na pasaway ay ang reputasyon nito ay malayo sa anumang masama, ang rason kung bakit ito napasama ay nabase lamang sa hitsura na meron ito. Nagtaka si Gandewo kung bakit dahil sa hitsura na meron ito, kung sa kadahilanan ba na masyadong pangit ito o nakakatakot ang hitsura na meron ito. Ayon naman kay Choe na hindi sa pangit o nakakatakot ito, ang hitsura ni Soso ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway-away. Ngunit sa kabaligtaran na dahilan, tinanong ni Gandewo kung ano ang ibig sabihin ni Choe. Ayon naman kay Choe na kaya nakakapagdulot ng gulo si Soso ay sa kadahilanan na masyado itong maganda. Pahabol pa nito na ang problema na ito ay ang mga katulad lang nila ni Soso ang nakakaintindi kaya mahirap na ipaliwanag ito. Medyo nadismaya naman ng konti si Gandewo sa pagyayabang ng ganda ni Choe sa kanya, gayunpaman ay sinabi nito na gusto niya marinig ang rason patungkol dito. Ayon naman kay Choe na maraming mga lalaking Daisy Polo ang nahuhuling sumisilip sa House of Silvermoon simula nang mangyari ang gulo sa kantin. Sa ngayon ay nakatanggap na sila ng 52 na reports at ang rason ng mga nahuhuli ay para lamang makita si Soso, kaya ang mga ito ay pumunta sa gusali ng mga babaeng Daisy Polo. Ang mga bagong Daisy Polo pati na rin ang mga senior disciples na binugbog nito ay patuloy na patagang sinusundan at pinapanood si Soso habang nagtitraining, pati na rin sa pagkain ay mga nakasunod ito, at kahit na kapag pumunta si Soso sa banyo ay mga nakasunod pa din ang mga ito, at ang iba dito ay personal na ni-report mismo ni Soso nang makita at mahuli niya ito na sumusunod. Sinabi ni Gandewo na ang pagiging maganda nito at hinahangaan ng nakakarami ay hindi naman dapat maging malaking issue ito, subalit sinabi ni Choe na iyon nga ang problema sapagkat maraming mga Daisy Polo ang naglalaban-laban para lamang manalo sa puso ni Soso.
At hindi lang natatapos doon sapagkat maraming mga kalalakihan ang nahuli habang sinusubukan na busuhan siya at ang iba pa ay ninanakaw ang mga damit at panty nito, at ang mga nahuhuli naman na gumagawa nito ay halos mamatay na sa pambubugbog na ginawa ng mga tinatawag na tagabantay ni Soso Chon na kinabibilangan ng mga senior disciples ang karamihan dito. Marami na rin ng mga babaeng Daisy Polo ang naiingit sa tuloy-tuloy na pagdami ng mga lalaking mga Daisy Polo na humahanga at nagbabantay kay Soso. Sa ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng insidente patungkol sa pang-aaway ng mga babaeng Daisy Polo kay Soso, subalit alam niya na darating din ang araw na iyon at kaya niya ito nasabi dahil noong Daisy Polo pa lang siya ay marami na din ang naiinggit sa kanya dahil sa ganda na meron ito. Napapapikit na lang ng isang mata si Gandewo sa pahapyo na pagyayabang ni Chohwei. Ayon pa dito na hindi dapat magkaroon ng pribadong grupo ang institute kaya kailangan na ni Chohwei na sirain ang grupo ng mga kalalakihan na nahuhumaling kay Soso kapag nagkaroon ito ng pagkakataon. Tinanong na rin ni Gandewo ang patungkol naman kay Yuseong. Nakangiti naman na sinabi ni Chohwei na kaya siya nag-umpisa na mag-imbestiga ay dahil kay Yuseong. Kaya naghanda siya ng ibang report na patungkol lamang kay Yuseong, at ang report na ito ay nakatago sa Cocomelon nito, na agaran na naman ito na iniabot kay Gandewo. Ayon naman kay Gandewo na sa wakas ay makakatanggap na rin siya ng tamang ulat. Binasa na ni Gandewo ang ulat na binigay ni Chohwei, una at pangunahin, ang kanyang kasaysayan ng paglalakbay kasunod ng mga pagsusulit sa Dragon Phoenix noong nakaraang taglamig ay walang nakakaalam. Naging leader din ito ng In Chamber of the House of Humanity sa unang araw nito sa pamamagitan ng pagtalo sa 6 na kahangahangang Daisy Polo kabilang na si Pyongwide ng Henam Sect. Kung isa sa alang-alang na siya ay lumaban ng mag-isa, ang antas ng kanyang kapangyarihan ay inaasahang mas mataas kaysa sa isang ordinaryong bagong disipulo. Ayon pa kay Gandewo na narinig niya na tinalo ng Merem High Lord ang Henam Sect sa pagmina ng mga Jade. Gayunpaman ay pinasoli pa rin nito ang Henam Sect bilang parte ng 9 sects. Sa ngayon ay masyado na siyang nadidisappoint sa mga taga-Henam Sect. Paanong nangyaring matalo si Pyongwide at kasamahan nito sa isang Daisy Polo lang na si Yuseong? Ayon naman kay Chohwei na sinubukan niya alamin kung anong teknik ang ginamit ni Yuseong sa laban, subalit ang narinig niya lang na ginamit nito ay ang Mount Hua Branch Division technique lamang, sa kadahilanan na siya ay nanggaling sa Chonbong Academy. Tinanong ni Gandewo kung sino naman ang nagsabi nito sa kanya. Ayon naman kay Chohwei na mismong si Pyongwide ang nagkwento nito sa kanya nang makausap niya ito. Sinabi ni Pyongwide sa kanya na ang basurang si Yuseong ay walang ginawa kundi ang umatake lang pasulong, at sa tingin ni Pyongwide na ang alam lang ni Yuseong na teknik ay ang tri-principle sword style sapagkat wala itong ginawa kundi ang sumugod kahit na patuloy itong tinatamaan ng atake niya. Sa tingin naman ni Gandewo na mukhang kaduda-duda ang pahayag ni Pyongwide, subalit alam niya na hindi ito magsisinungaling tungkol sa teknik na ginamit ni Yuseong kahit na tinalo pa siya nito. Kung susumayan ay tinalo ni Yuseong ang mga senior disciples sa kantin gamit lamang din ang basic technique. Ayon naman kay Chohwei na baka may mga teknik si Yuseong na tinatago lang at ayaw ipaalam sa iba. Tinanong ni Gandewo ito kung may iba pa bang tao siyang in-interview. Ayon naman kay Chohwei na marami siyang tao na na-interview na nakasulat sa sunod na pahina, at ang interview na ito ay nanggaling kay Han Sang-dong ng makalaban ng mga ito si Yuseong sa kantin. Makikita natin na lumapit si Yuseong kay Han Sang-dong na kinagulat naman ito. Tinanong ni Han Sang-dong kung bakit nandito pa rin si Yuseong pagkatapos ng mga ito na bugbogan sila. Ayon naman kay Yuseong na ang dahilan ay hindi pa siya kumakain ng umagon. Naiinis naman na sinabi ni Han Sang-dong na paano pa nagagawa ni Yuseong ang kumain pagkatapos ng malaking gulo na nangyari. Ayon naman kay Yuseong na kailangan niya kumain bago umalis dahil makikita natin na ang mission ni Yuseong ay ang talunin ang senior disciples at tapusin ang pagkain ng umagon. Kaya sinabihan niya si Han Sang-dong na dahil gising na ito, ay kung gusto ba daw nito mabugbog ulit hanggang sa mawalan ng malay o kaya naman, ay sasamahan siya nito na ubusin ang lahat ng pagkain dito at aalis ng matiwasay pagkatapos kumain.
Nagtataka na tinanong ni Gandewo kung ano ang ginawa ni Yuseong kay Han Sang-dong, ayon naman kay Cho Hui na hindi na niya sinabay pa sa report ito sa kadahilanan na sa tingin niya na hindi naman importante iyon subalit, ayon kay Han Sang-dong na inubos nila ang lahat ng pagkain ng magkasama at pinaramdam ni Yuseong sa kanya na ang pag-ubos sa pagkain ay importante sapagkat nakasalalay ang buhay nito.